Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ng Panginoon. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, laksan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag, aawit sa galak ang mga pipe. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik sa Jerusalem, masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan, lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan, tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Halina, Panginoong Diyos, upang kami ay matubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng ulan at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Juan Bautista na nooy nasa bilangguan ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Pag-alis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan. Ang mga nagdaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinabi ni Jesus,
Mapalad ang taong hindi nag-aalangan sa akin, hindi nag-aalinlangan sa akin. Ang tinutukoy niya rito ay si Juan Bautista at ang lahat ng sumusunod sa kanyang halimbawa. Hindi nawala ng pag-asa si Juan Bautista kay Jesus. Kahit na bininyagan na niya si Jesus, hindi pa nagtapos ang kanyang misyon mismo. Patuloy pa siyang nananawagan ng pagsisisi sa lahat, pati na kay Haring Herodes. Kailangan talagang magbago ang hari kasi kinakasama niya ang asawa ng kanyang kapatid. Dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang misyon, kaya si Juan Bautista ay pinabilanggo ng hari at sa kalaunay pinapatay. Tapat si Juan sa kanyang misyon na manawagan ng pagsisisi. Kahit na ngayon, kapag nananawagan tayo sa mga politiko dahil sa kanilang korupsyon, nagagalit sila sa atin. Nagagalit sa simbahan at gagawan tayo ng mga kwento na tayo raw ay destabilizer na nanggugulo. Delikado din ang manawagan ng pagsisisi. Pinagbastan din ni Juan ang ginagawa ni Jesus. Pinaliwanag sa kanya na ang mga kabutihan na ginawa ni Jesus. Ang pagbibigay paningin sa mga bulag, ang pagbigay ng pandinig sa mga bingi, ang pagpagaling sa mga may sakit, ang pangaral sa mga mahihirap. Ang lahat ng ito ay tanda ng pagpapanibago na pinadala ng Diyos. Ginagawa ni Jesus. Sapagkat si Jesus nga ang pinadala ng Diyos. Tinupad niya ang sinulat ni Propeta Isaías na ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Lulundag ang mga pilay. Aawit sa galak ang mga pipi. Hindi nag-alinlangan si Juan Bautista kay Jesus kasi siya ay matyaga sa kanyang pag-aantay. Kahit na nasa bilangguan na siya, nag-aabang pa rin siya sa pagdating ng ipadadala ng Diyos. Pagtiyatyaga ang kailangan natin sa panahon ng Adbyento. Pagtiyatyaga sa pag-aantay. Kasi tiyak na darating siya. Binigay ni Santiago sa ating ikalawang pagbasa ang halimbawa ng magsasaka. Matyaga siyang nag-aantay sa pagbunga ng kanyang mga tinanim. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Pero hindi lang siya nag-aantay. Kumikilo siya, gumagawa siya upang lumago ang kanyang tanim at magkaroon ng maraming bunga. It is not a passive waiting, but an active waiting. Sinabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, huwag kang matakot. Laksan mo ang iyong loob. Darating ang Panginoong Diyos. Ito'y sinasabi din niya sa atin. Tandaan natin na ang panahon ng Adbyento ay hindi pag-aantay sa pagdating ng Pasko. Ito'y pag-aantay sa pagdating muli ng Panginoong Hesus. Ang pagdating ng ganap na kagalakan. Sa panahong iyon, paghaharian tayo ng kaligayahan. Lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Kaya ang linggong ito, ang ikatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag na Gaudete Sunday, na ibig sabihin, linggo ng kaligayahan. Maligaya tayo kahit na kailangan tayong magtiyaga sa pag-iintay. Maligaya tayo kasi ang ating inaantay ay maligayang pagdating. Pagdating muli ni Jesus, kaligtasan ang ating inaantay. Tulad ng unang pagdating ni Jesus, hindi siya paririto upang parusahan, kundi upang iligtas tayo. Tatapusin na niya ang gawain ng kaligtasan na kanyang sinimulan. Kaya inaantay natin siyang may galak, may pag-asa, at may tiyaga.
Yan ba ang damdamin natin ngayon? Kaya mga kapatid, kahit na masaya ang Pasko, hindi gaano Pasko ang ating inaantay. Inaantay natin si Jesus. Mas malaking kaligayahan ang kanyang dadalhin. Ang kasiyahan ng Pasko ay isang patikim lang, pre-taste ng talagang kaligayahang mapapasa atin pagdating muli ng Panginoon. Kaya siya ang ating inaantay at talagang dadating siya. Kaya kunin po natin ang halimbawa ng mga magsasaka. Tayo'y nag-aantay ng ani ng kabutihan. Kaya inaalagaan natin ang ating tanim. Kasi ito po ay magdadala ng bunga, masasarap ng bunga para sa atin. Kaya ganun din, habang inaantay natin ang pagdating ng Panginoon, inaalagaan natin ang ating mga gawain, ang ating mga pagkilos, na sana tayo maging karapat-dapat sa bunga ng kaligayahan na dadalhin ng ating Panginoon. Kaligayahan po ang ating inaantay.